Sa annual dividend payout naman, o another case, paano kung one time lang tayo naglagay, 1 million pesos? So dito sa cumulative savings natin, hindi naman talaga nagbabago yan. Pag naglagay tayo ng 1 million pesos at ang ating dividend rate na nakuha, for example, ay 7.5% per year, nasa 75,000 pesos taon ang ating makukuhang dividend payout. So ang magiging total niyan ay 375,000 in 5 years. So kung titignan niyo dito sa total accumulated value natin, ay 1 million. Consistent siya na 1 million every year. Dahil ang ibig sabihin po niyan, hindi na idadagdag yung ating annual dividend na kinikita dun sa cumulative savings natin. Kaya 1 million, 1 million. Kasi pinipay out sa'yo eh. Kapag compounded, 1 million, 1 million savings, yung nilagay natin. Dito, yung dividend natin ay hindi natin napipay out sa atin, so nadadagdag siya doon sa cumulative savings natin. Yung 75,000, magiging beginning value na yan ng year 2 natin. Tapos kikita siya ng dividend, so ito yung magiging total accumulated value natin. Tapos yung ending value natin ng year 2, yun yung magiging beginning balance for year 3. So ito na ngayon yung kukomputan ng dividendo by the end of the year. So ang total accumulated value natin ay 1,242,000, 1,242,000. So and so on and so forth. Pinabayaan natin yung ating dividendo na magdividendo pa, mag-compound doon sa ating MP2 account. Ang total po nakikitain natin ay 435,700 pesos given a 7.5% dividend rate na assumption. So magkano po ang diferensya na 435,000 pesos minus 375? So mga nasa 60,700 pesos po ang advantage